Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pag-alis ni Daphne at ni Madam Chantal, agad namang lumabas si Chang Susan sa kanyang tinataguan. At na-curious siya sa narinig niyang blue cheese na paborito ni Madam Chantal. Pag-amoy niya, ito ay napakabaho at nakikita niyang parang may amag. Dahil sa mga narinig niya, agad naman siyang pumunta sa opisina ni Giselle. At kinausap niya si Giselle at Lynette tungkol sa plano ni Madam Chantal. At pinayuhan na huwag pumayag si Madam Giselle sa ginagawa ni Madam Chantal para mapalapit sa mga board member. Na sinang-ayunan din ni Giselle. Dahil may plano na rin si Giselle tungkol dito. At natuwa naman si Chang Susan dahil may pasabog na mangyayari. Dahil hahayaan niyang magpakasaya sila sa lake at magpakalunod sa kahihiyan si Madam Chantal sa mangyayaring hindi niya malilimutan. At ipinamalita na rin ito ni Chang Susan sa mga nurse. Saktong-sakto naman na nag-uusap ang mga nurse tungkol sa kinakaing panis ni Madam Chantal. Nagkakatuwaan pa sila na tanungin kung ano ang French ng panis. At sakto namang narinig ito ni Madam Chantal. At tinanong kung siya ba ang pinag-uusapan para klaruhin na hindi siya kumakain ng panis. At dahil nalaman ni Madam Chantal kung sino ang nagkalat ng balita, agad niyang sinugod si Chang Susan sa kitchen area at tinanong kung ano ang ipinagkakalat nito tungkol sa kanya. Ngunit nagbulag-bulagan si Chang Susan na parang may naririnig siya ngunit wala siyang nakikita. Dahil sa inis ni Madam Chantal, kinuha niya ang table knife at iniamba kay Chang Susan. At kumuha naman si Chang Susan ng chopping knife. At sinabi niya na gusto ba ni Madam Chantal na putulin ang dila nito at dadtarin ng maliliit. Dahil naaaripad-bara nito sa kaka-Pranses nito at gagawa rin siya ng recipe ng ulam na lengua de bois. Sakto namang dumating si Annalyn at inawat sila at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Chang Susan na nanahimik siya nang biglang pumasok si Madam Chantal at guluhin siya. At pilit na ipinababa ang mga kutsilyong hawak nito. Sinabi naman ni Chang Susan na magpasalamat si Madam Chantal at dumating ang apo nito, kundi matitikman nito ang batas ng kulungan. At diniretsyong tanong naman ni Madam Chantal ang pinagkakalat ni Chang Susan tungkol sa kanya, na kumakain siya ng panis na pagkain. Sinagot naman ni Chang Susan na ang yaman-yaman ni Madam Chantal, pero kumakain ito ng may amag, kaya pala may amag ang utak ni Madam Chantal. At nabilib si Chang Susan dahil ang tindi ng katawan ni Madam Chantal dahil kumakain ito ng may amag na parang bakterya na kumakain ng panis. Dahil nakita nito sa kwarto niya, kaya sumagot kaagad si Madam Chantal na pumasok pala si Chang Susan sa kwarto nito nang walang paalam. Kaya ngayon ay huli siya. Kaya ngayon sinabi ni Madam Chantal na siya pala ang kumakain ng panis na pagkain at may amag sa utak na tinutukoy nito ay ang blue cheese. Kaya sinabi ni Madam Chantal na ang blue cheese ay imported na pagkain na galing sa France na napakamahal at hindi makikita sa mga squatter area kung saan ang galing si Chang Susan. Kaya nakakaawa raw si Chang Susan dahil wala itong kaalam-alam. Kaya sinabihan niya si Annalyn na genius naman si Annalyn, bigyan naman ng konting utak ang lola nito. At agad niyang niyaya si Daphne na umalis. Kaya nang marinig ni Chang Susan kay Annalyn na meron ng ganito, sinabi na lang niya na may araw din si Madam Chantal at makakaganti rin siya. Sa kabilang banda, naging matagumpay ang programa nila Giselle at ng kanyang mga kasama na isang puno isang buhay na makakatulong sa mga cancer patient nila sa Apex at patuloy siyang nagtalumpati para sa pagpapasalamat sa kanilang lahat na nakaisa sa programa. Pagkababa ni Giselle, binati kaagad siya ni Annalyn sa matagumpay na event at nagulat siya sa biglaan pag-held ng kanyang tiyahin tungkol dito at sila naman ay nagpa-picture na. Nang dumating naman si Lynette, tumapit naman ito kaagad kay Chang Susan. Nagtaka naman si Chang Susan dahil wala ang peking Frances na tinutukoy niya ay si Madam Chantal. Pero hangad pa rin ni Chang Susan na dumating sana si Madam Chantal para makaganti siya. Ngunit sinabihan siya ni Lynette na kung sakaling dumating man si Madam Chantal, maaari bang iwasan niya ito para hindi magkagulo. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali si Madam Chantal dahil akala niya naghihintay ang board member sa kanya patungo sila sa lake para sa schedule nilang picnic. Ngunit nagtaka siya na wala silang naabutan kahit isa sa mga board member. Sinabi naman ni Daphne na nag-message siya sa mga board member. Kaya nang kukontakin niya uli ang mga ito, nagulat siya na makita ang picture. At na-confirm niya na hindi makakapunta ang mga board member dahil may tree planting event ang Apex. Kaya nainis si Madam Chantal dahil ipinagpalit ng mga board member ang ginawa niyang picnic by the lake sa isang tree planting. Kaya agad siyang napasugod sa kinaroroonan ng mga ito. Dahil sinabi rin ni Daphne baka
na sinasadya ito ni Giselle para makaganti kay Madam Chantal. Pagdating naman ni Madam Chantal sa venue, nagsorry naman kaagad ang mga board members sa kanya na hindi sila nakarating sa picnic by the lake na napag-usapan nila. Dahil mas pinili nilang dumalo sa programa ni Giselle para makalikom sila ng pera para sa mga cancer patient. Nagulat naman siya dahil bakit hindi raw siya imbitado. Sinagot naman ni Giselle na kaya hindi siya inimbitahan dahil hindi niya ito gusto. At dahil nagkakainitan na ang dalawa, pumagitna na si RJ para sabihing itigil na nila ito dahil nakakahiya sa mga tao. Naku, nagkakagulo na naman sila. Kaya ako hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking pagkukwento, huwag mo naman kalimutan i-subscribe, i-like, i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!